Good morning sa mga viewers natin dyan. So now, papasok tayo ng work ulit. Regular daily grind natin to using our ADV 160. So ayan, so mainit-init na topic ngayon. Etong nangyaring road rage na merong kasamang habulan, sigawan, suntukan at barilan. So na magbibigay tayo ng reaction kung ano yung ating saloobin at ano yung ating mga opinion dun sa nangyaring road rage na yan. Sa social media, sari-saring opinion ang makikita ninyo. Meron tama, merong mali. So ano nga ba yung mga bagay na dapat i-consider pagdating dyan sa mga ganyan sitwasyon sa road rage? Magkakahalo na yan, no? Pinag-uusapan natin dito is yung mga motorista tulad ko. Lahat naman tayo motorista, pero yung mga motorcycle enthusiast and yung mga cage drivers, so yan yung mga gumagamit ng 4 wheels. So doon sa video makikita natin na lumabas itong SUV. So naka-video, ito si tinatawag nilang si Kamote Rider. So yung nagsumbong na bansagan na natin, kasi yan naman talaga yung tawag sa kanya sa social media. Hindi naman kasiraan yan. That is just a moniker o coin na tawag sa kanya. O Kamote Rider, marami namang Kamote Rider at minsan kasama tayo dyan sa Kamote Rider. Pero in this specific situation, siya yung ina-identify natin na Kamote Rider. Sino? Yung naka-video. Yung naka-video na nagsumbong sa tatay niya, o yung nagko-comment sa video na ginigit-git daw siya nung SUV. So makikita naman sa video, yung SUV lumabas galing sa outer lane, bigla siya pumasok sa inner lane. So medyo alanganin. So unang-una, pansinin natin yung unang-unang mali na nakita ko dito sa video na to, na obserbahan natin yung pagdadrive ng SUV. So eto, si SUV is the shooter. So yung tinatawag nating Kamote driver din, yung Kamote shooter. So galing siya sa outer lane. Hindi ko alam kung galing sa parking, hindi naman kasi buo yung video, pero malinaw na galing siya sa outer lane. Bigla-bigla siyang nag-swerve or kumabig papunta dito sa inner lane para pumasok and then mag-join dito sa kalsada. So yun yung unang-unang pagkakamali, o yun yung unang-unang mali dun sa senaryo na yon. Etong driver na to is bigla-bigla na lang pumasok nang walang pakundangan. Bigla na lang siyang nagpunta dito sa inner lane, and then mapapansin naman natin, syempre yung mga kasabay niya sa kalsada mag-aalangan yan. Although wala namang harm na nangyari, pero merong disadvantage para dun sa mga kasabay niya sa daan. Syempre yung iba magugulat, matataranta. Worse kung nagulat na taranta na disgrasya. Pero thankfully wala naman na disgrasya. Pero dun sa kanyang pagpasok dito sa outer lane going to the inner lane is napakalaking mali yan bilang isang professional driver. So move on tayo. Eto ngayon si Sumbongero. Ayun. So ang ginawa niya, nag-video siya, marami siya sinasabi, nakisyokinat daw siya, ito nanggigit-git, ganto-ganto. In the first place, nung nakita mo yung SUV na kumaliwang ganon, pumasok sa lane, ang layo mo diba? Sa totoo lang ang layo niya. Pwede namang hindi siya kasali dun sa senaryo. Tulad ko, ayan, yung puting sasakyan na yan, ang layo niyan Kung ano man yung ginagawang kalokohan niyan sa daan, hindi ako apektado dito. So kung makikita ninyo, etong position ko from here, naka-video siya di ba? Sa video niya, eto siya tapos yung sasakyan nandun. Di magulo na yung sasakyan. Let's say etong puting to magulo. Di ba? Ano bang ginawa mo? Hinabol mo pa kitang-kita sa video, nag-pick up ka ng speed, dumikit ka dun sa SUV na itim. So instead na wala ka sa senaryo, pagpalagay na natin ginit-git ka. Pero sa video naman, hindi ka naman talaga ginit-git. Pero pagbalagay na natin ginit-git ka, kung hindi ka dumikit sa kanya, hindi ka magigit-git Kung hindi ka ba naman na isa't kalahati o isa at 3/4 na kamote, di ba? Sobrahan na natin.
Ang layo-layo ng position mo dun sa pinanggalingan niya, binilisan mo, dumikit ka sa kanya. So pilit mong gumagawa ng senaryo eh. So hindi ko alam kung para sa vlog mo or gusto mo talaga ng away. So sa makikita natin, kung ako yung driver na yun, magulo na ngayon nasa harapan, didikitan ko pa. Hindi na ako didikit doon. Bakit? Madidisgrasya pa ako eh, magkakaroon pa ng problema eh. So kung hinayaan mo na lang, hindi ka magigit-git na kinikli mong ginit-git ka, na wala naman kaming makitang ginit-git ka. Ikaw yung pilit na nagsumiksik sa sarili mo dun eh. Pangatlong mali, sinumbong mo sa tatay mo. Mali na yun, diba? Sinumbong mo sa tatay mo, nagsumbong ka ng mali. Hindi ko alam kung naka-intercom kayo, pero nagsumbong ka. So lumalabas doon sa video, meron kang communication kay tatay mo, nag-uusap kayo habang nagda-drive ka, nagsumbong ka ng mali. So yung tatay mo na nananahimik, na-trigger, diba? Na-trigger siya eh. So nagparating ka ng maling information, parang Facebook, YouTube lang yan, fake news, diba? Hindi ka naman ginigit. Yung tatay mo, syempre, mahal ka niyan. O, hindi natin naalisin yung fact na kayo yung mahal ka niyan, may malasakit sa iyan, merong amor sa iyan. So papaboran ka niyan kung talagang naargabyado ka. Kaso nga hindi, di ba? Hindi ka nga naargabyado eh. So ang pangatlong mali na ginawa mo, nangyari sa senaryo is yung nagsumbong ka ng maling impormasyon, nagsabi ka. Ngayon, pang-apat, nag-react si tatay na hindi bine-verify kung ano yung nangyari. Ano ba talaga yung nangyari? Ganto-ganto na lang. Sa parte naman ni tatay, pwede kong alamin muna, dikitan kita, puntahan kita, ano ba talaga yung nangyari. Pero sa nakikita ko, pinaburan ka ni tatay dun sa maling sumbong mo. So dahil sa maling sumbong mo na pinaburan ni tatay, ayun, syempre magkakampi kayo. Ang gagawin ninyo, hahabulin ninyo. Pang-limang mali, hinabol ninyo. Bottom line, pinilit ninyo siyang habulin para magpang-abot kayo at magkaroon ng gulo. So yung kinikli mo, nauna siyang sumuntok. Kasi kung hindi nyo inabol, hindi kayo susuntukin. Kung nauna naman kayo sumuntok, hindi nyo dapat unang suntukin. Kasi nga, wala pa namang gulo eh, di ba? Nandun pa lang tayo sa process na nagkakainitan. So from there, mga riders ng motor, kotse, truck, dito magsisimula yan. Ito yung tinatawag nating mind conditioning, na ituturo ko sa inyo yan. Hindi ako psychologist, pero naiintindihan ko. Pasensya na, maalog yung boses ko kasi bako-bako tong kalsada dito sa Kabalan. Di pa tayo. So ayan, ano na nga ba yun? Nandun tayo, sa mainit yung ulo ninyo pare-pareho. Pero dito kasi papasok yung mind conditioning. Wala naman pong nagkasakitan, hindi ka po na-disgrasya. So hindi natin naalisin yung katotohanan na medyo nakakainis kasi nagit-git ka, nag-alangan ka. Pero pwede na po nating tapusin dun eh. Walang mawawala kung hindi mo na yan ipagpapatuloy. So madaling sabihin, syempre para sa akin sasabihin nyo ganon. Madaling sabihin niya kasi wala ka sa senaryo. Pero mas madaling iwasan yung gulo, di ba? So kayo, anong pipiliin nyo? Yung tawag doon, ipaglalaban mo yung inis mo, yung galit mo. Nagbusina si ADB na puti, kapareho ko. Sorry hindi ako nakapag-respond. So yan yung mga greeting natin sa kalsada, camaraderie between two-wheel riders. Yan, ganyan, batean, senyasan, pagpareho yung motor. So balik tayo sa topic. Eto na, naiinis ka, hindi kawalan sa pagkalalaki mo yan kung pababayaan mo o palalampasin mo. So doon pa lang sa part na sinasabi ni kamote rider na sumbongero na siya ay ginit-git, o pwede mo naman pong palagpasin yan. So tama ba ako o mali? So para dun sa mga matataas ang ego, sasabihin ninyo hindi mali yan, ganito yan, ginit-git dapat mali yun. So ako, ang pinakatamang gawin dyan habang wala tayo sa senaryo, i-mind condition na natin na pag merong ganitong klaseng senaryo, palalampasin mo. Ako hindi ako nagmamalinis, nagagalit din ako, pero pag-aaralan mo yan eh. Yung behavior mo, unang-una sa'yo magsisimula yan eh. Kasi ikaw yung makakaawat sa sarili mo.
Yung behavior ng ibang tao hindi mo makokontrol yan, pero yung behavior mo po pwede. So kung merong makulit sa kalsada at hindi ka naman binangga, hindi ka naman sinagasaan, hindi ka naman minura, so sa madaling salita, wala nangyaring masama sa'yo, pwede mo pong palampasin yan. Hinga ka lang ng malalim, bilang ka ng 1 to 100. Kung ayaw mo ng 1 to 10, 1 to 100. Kung bitin ka pa, gawin mo ng 1,000. Siguro pag dumating yung 1 to 1,000, nandun ka na sa pupuntahan mo at wala na rin yung kaaway mo. So tulad nito, ayan, may gumigit-git na ganyan. Hindi naman niya ako ginit-git, sumisingit. So siyempre, konting diferensya, diba? Minsan yung iba kinakainis yan eh. So sa ayaw at sa gusto mo sa araw-araw nating senaryo sa daan, magigit-git ka, masisingitan ka. So doon sa mga nangyari na yon, binanggit ko sa inyo yung mga mali. Pupunta na tayo dun sa pang-7 mali. Kanina yung pang-6, nasan tayo sa pang-6? Sinimulan ninyo yung gulo, hinarang kasi ninyo eh. So doon na papasok yung mga pangit na palitan ng salita na hindi magugustuhan ng parehong party. So isa sa inyo dyan bibigay, iinit yung ulo, biglang ayun, magre-react ng hindi maganda. It's either suntok, mura, tulak, etc. Diyan na magsisimula yan hanggang sa kayo ay magkagulo na, magsuntukan na. Pang-7 mali, sinapak-sapak nyo na, magtatay. Hindi nyo pa tinigilan. Ang daming mali, diba? Biriwin nyo, naka-7 na tayo. Umabot tayo sa gantong karaming mali para mangyari yung hindi inaasahan. So pareho kayong may mali. Sinapak-sapak nyo na, hindi nyo pa tinigilan. So bakit? Hindi pa ba kayo kontento? Kung meron man siyang maling nagawa na wala naman ako nakikitang dapat suntukin nyo pa, bugbugin nyo pa, pinaabot nyo pa sa ganyan. So pinalaki ninyo yung gulo. So ikaw kamote rider na nabubuhay pa at yung tatay mo wala na, maging aral sa ito. Kasi baka susunod ang idamay mo dyan, tropa mo, kamag-anak mo, kapatid mo, ewan ko. Diba? Mali talaga yung ginawa mo eh. Sa'yo nagsimula yung mali, hindi sa kanya. Kasi siya, mali yung ginawa niya, pero yung reaction, yung reaction para magsimula yung gulo, sa'yo nagsimula. Pwede mo kasing palampasin yun. So yun yung pang-7 mali ninyo, yung binugbog ninyo, sinaktan ninyo, sinapak-sapak ninyo. Lamang na nga kayo, naka-helmet pa kayo, pero hindi ninyo tinigilan. So given na yan, manggigil kayo. Pang-8 mali, eto, sinabugbog. Pwede namang hindi bumaba ng sasakyan, pero kung nasa labas siya at nilapitan niya, wala siyang magagawa, wala siya sa posisyon na umiwas. Pero ayun na nga, nabugbog na siya at nasaktan. Meron kang dalang barel, nagsama-sama na yung mali sa'yo. Gun ban, election ban, na hindi ka pwede magdala ng barel. Binunot mo, hindi ka naman mamamatay sa suntok, tropa. Pero naiintindihan ko, masakit mabugbog. Kung meron siyang binunot na bubunutin ka mo, may kutsilyo, rules of engagement yan eh. Kung pwede kang tumakbo, pwede kang magtago. So yan eh, yan ang batas natin eh, wala tayong magagawa dyan. So yung mga nanonood dyan na pagpipilitan ninyong tama lang yung ginawa niya, kung tama yung ginawa niya, hindi siya makukulong, diba? Tama eh, kaya lang mali kasi meron tayong batas. So yung batas natin, hindi mo po pwedeng sapawan niya kung ano yung nararamdaman ng puso mo, ng damdamin mo na galit, na naargabyado ka, barilin mo na. Kayong mga nagsusulsul na tama lang yung ginawa, tama lang yung reaction niya, isa pa kayong mga isa't kalahati at 3/4 na wala sa tamang pag-iisip. So pag naargabyado ka at tingin mo merong threat to life, pwede kang tumakbo, pwede kang magtago sa loob ng sasakyan. Kung iniisip mo na baril yun, tumakbo ka na, diba? Pero sa akin, kung meron bubunutin o meron suntukan na gano'n na argabyado ka, talagang gusto mong kuman, pwede ka namang kumuha ng pamalo, huwag mo naman paluin sa ulo. Siyempre self-defense nga tinatawag natin, para makalaban ka lang, makapalag ka. Pwede kang dumampot ng bato o whatever dahil dalawa sila, or again, pwede kang tumakbo. Alam ko sa ating mga lalaki napakahirap gawin yan, yung tumakbo. Majority sa atin talaga
pag nasasaktan lalaban. Pero dito papasok kasi yun in every situation, in every scenario. Kahit sabihin mong alanganin ka, nape-pressure ka, kailangan mong wag niyong kakalimutan, kailangan mong pag-aralan yung sitwasyon. Otherwise, pag meron kang ginawang hindi karapat dapat, babalik sa'yo. So ayun, pinutukan mo, pinatay mo, suntukan lang yung labanan. Kung may panaksak yan, patunayan mo. Kung may kutsili, patunayan mo. Kaso dun sa nangyari, wala kami nakita. So nalagay ka sa alanganin, Brad. Hindi mo dapat bunutin yung baril mo. At hindi ka, in the first place, hindi ka dapat nagdadala ng baril. Kung gusto mo ng self-defense sa sasakyan mo, pamalo lang, pwede na yun. Para lang naman hindi ka masyadong naargabyado. Pero nasa tamang paggamit pa rin. So eto nga, meron tayong tinatawag na gravity of reaction. Ano ba yung gagawin mo sa situation? Titimbangin mo rin. Kasi most of the time, ang dapat maging aral sa atin, yung action na ginagawa natin, merong accountability yan. So kung mali ang ginawa natin, merong batas. Sa ayaw at sa gusto ninyo, yung batas natin tawag dito, nangingibabaw. Mali man yan or tama, pag pinairan yan, wala kang kalaban-laban. Sana matutunan natin na kapag meron tayong mga problema sa kalsada, nagkakainitan na ganyan, konting komosyon, matuto tayong magparaya, matuto tayong umiwas. Pag-aralan natin yung sitwasyon. Laging pag-aralan, gamitin ang isip, gamitin ng tama ang isip. So hanggat maaari, kung mga konting problema lang, nasingitan, nakat ka, hindi ka naman nabangga, wag na natin palakihin. So dun sa sitwasyon na nangyari sa pinag-uusapan natin to, wala pong nanalo dyan. Pare-pareho silang talo dyan. So talo yung namatayan at talo yung nakapatay. So tingnan ninyo yung nangyari, nasira yung buhay ninyo pare-pareho. Nakulong ka, wala kang magawa, diba? Ang sarap-sarap ng buhay mo dito sa labas. Yung isa naman, nananahimik kayo nag-rides, pinahamak mo yung tatay mo. So yan lang ang nakikita ko dyan, pinahamak mo yung tatay mo. Ngayon sa halip na nagra-rides pa rin kayo, baaring nagkikita-kita tayo sa Marilake o kung saan, buhay pa sana siya. So yun guys, hanggang dito na lang po ang ating video. And sana marami kayong natutunan sa aking sinabi. At yung mga sitwasyon na yan, hindi ako nagmamagaling, patuloy pa rin tayo nag-aaral. Dahil araw-araw meron tayong matututunan sa mga sitwasyon natin sa kalsada. So hanggang dito na lang po. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe. Marami pa tayong ganitong video, mga topic tungkol sa motor, sa kalsada, etc. At mga travel. Pero hindi pa tayo makapag-travel ngayon dahil busy pa. So yun po, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, sa mga viewers natin dyan, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At lagi pong tatandaan, always ride safe. Yan, mag-ingat. And God bless. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ano yung brand ng ilaw mo? Nakalimutan ko na dito. Magkano palagi? Malakas? Sa gabi? Labo kasi sa akin. Labo, bala ko magpalit. Magkano inabot? Tama ka sa na doon, natalo doon. Sa 4,000 plus doon. Mukhang malakas, no? Malayo yung bato niya. Yung high, pagkagabi. Ito kasi nakakabit ko, mura lang 1.2 lang kasi ito Pero yung mga ganyan, mabibili kasi sa Shopee yan. Mas makakamura ka. Kaya lang magpapalit kasi ako. Kasama na pala dito yung bracket, no? Thank you boss, thank you. Uy,